Inirekomenda ng isang kinatawan ng Kongreso ng Estados Unidos na punduan ng Taiwan ang mga pagpapabuti sa mga lugar ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa Pilipinas. Isang panukala na naniniwala silang magpapalakas sa kakayahan ng Washington na ipagtanggol ang sariling pamamahala ng isla laban sa posibleng pagsalakay mula sa China. Sa isang ulat na inilabas nitong nakarang linggo, hinikayat ng US-China Economic and Security Review Commission ng Kongreso na utusan ang kagawaran ng Estado na magpatupad ng isang kasunduan na nagpapahintulot sa Taiwan na magbayad para sa mga pagpapabuti sa infrastruktura at mga serbisyong suportang hindi sa data sa mga EDCA sites sa Luzon at Palawan. Ayon sa ulat ng komisyon, ang pundo na ito ay dumaan sa programa ng Foreign Military Sales ng pamahalaan ng Estados Unidos. Itinatag ang komisyon noong taong 2000 upang magbigay ng payo sa mga mambabatas ukol sa mga isyong patakaran sa China. Sa ilalim ng panukala, tatalunin ng Taiwan ang mga proyekto sa Pilipinas, pati na rin ang mga katulad ng pagsisikap sa mga isla sa Timog Kanluran ng Japan at mga bansa sa Pacific Island na kumikilala sa Taipei upang palakasin ang posisyon ng US sa riyon at kapasidad nito sa pangihikayat sa paligid ng Taiwan. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, ang Taiwan ay magpupundo ng mga proyekto sa ikatlong bansa na sa huli ay makikinabang sa sariling seguridad nito. Si Randall Schreiber, ang Vice Chairperson ng Commission, ay ninambawa na nagsabi sa isang ulat ng Nikkei Asia, saad niya, "Such investment would make sense for Taipei because they are directly related to the US ability to defend Taiwan if the political decision was made to do so." Sinabi ni Schreiber, isang dating Assistant Secretary of Defense para sa Indo-Pacific Security Affairs, na ang paggamit ng Foreign Military Sales Program ay magbibigay ng political cover sa Taiwan na maaaring ayaw ipakita ng direktang gumagastos para i-upgrade ang isang base sa Pilipinas. Ang rekomendasyon para sa Taiwan ay isa sa mga 28 mungkahi na isinama ng komisyon sa taunang ulat nito sa Kongreso. Pero sa ulat ng Global Times, isang kontroladong state media ng China, sinabi nitong magdahan-dahan ang Pilipinas sa mga desisyon nito, lalong-lalo na sa may mga kaugnayan sa Japan, Taiwan at Estados Unidos. Ayon sa nasabing artikulo, hindi magdadalawang isip ang gobyerno ng China na patawan ng kaukulang parusa ang Pilipinas, mapa-economic sanction man o madadamay ito sa gera kung sakasakali kung papayag ito sa gusto ng Taiwan. Ayon sa tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Guo Jiakun, na ang Pilipinas ay walang karapatan sa antas ng sigalot ng China, Amerika, Japan dahil ang Taiwan ay isang probinsyang nasa ilalim ng pamumuno ng Communist Party of China at kung anuman ang mga desisyon nito ay dapat na ipalam sa kanilang gobyerno at hindi sa Amerika o sa bansang Japan o Taiwan. Nilalabag di umano ng Pilipinas ang mga alituntunin ng pandaigdigang karapatan sa mga bansang nasasakupan at pinamamahalaan ng bansang China. Sa ngayon, wala pa naging tugon ang Malacanang tungkol sa ulat na ito ng China, pero nauna nang sinabi ng gobyernong Marcos na lahat ng mga alituntunin nito na may kinalaman sa pagpapanatili ng kayusan sa riyon ay dapat na respetuhin ng China na naaayon sa gustuhan ng international community at ng kabuuang batas ng United Nations.